Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapanalig na nakikinig ngayon sa Healing Mass sa Radio Veritas. Ang ating banal na misa ay inialay po natin para sa ating mga kapanalig na nasa banig ng karamdaman. Panalangin po natin sila upang ang sinag ng kagalingan ng Diyos ay pumasa kanila. Iniaalay din po natin ito para sa ating mga personal na panalangin at sa intensyon ng ating mga mahal sa buhay. At ialay din po natin ito para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa kasal. Lalo tigit para sa personal na intensyon ni na Dr. Evelyn Tibong at Dr. Lucille Abraham. At alalahanin din po natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating, sa kanyang pagkatok, siya naway maging aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na yun, sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita
o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pairali niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasa saklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kaya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nilimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa ang kanyang ngalan ay wag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat dumadalangin, hari nawa pagpalaing kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas sa mga bagay na ito
at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapanalig. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Mga kapanalig, huwag tayong susuko, sapagkat ngayong tayo po ay nasa panahon ng Adbyento. Tayo po ay nasa linggo ng pag-asa. Kung kaya't huwag tayo mawawalan ng pag-asang lumaban sa ating buhay. Ano man ang ating sitwasyon na ating kinalalagyan, kinatatayuan at hinaharap, mayroong pag-asa na naghihintay mula sa ating Panginoon. Mga kapanalig, narinig po natin sa ating ebanghelyo ang patungkol sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. At ano ang tunay na kaharian ng Diyos? At paano natin ito tataglayin sa ating buhay? Inihayag ni Jesus ang kanyang sikreto upang tayo ay lubusang makasunod sa Kanya habang tayo ay naghihintay muli sa Kanyang pagparito. Ngayong tayo po ay nasa panahon ng Adbyento at ito ay ang pagpapahayag ng Kanyang kalooban katulad ng isang bata. Oo, katulad ng isang bata. Narinig natin ito sa ating ebanghelyo na ang mga katangian ng isang bata ay mahalagang taglayin natin sa ating buhay. Ano po ba ang mga mapapansin natin na mayroong katangian ang isang bata? Natural sa isang bata ang pagkakaroon ng kababaang loob. Natural sa isang bata ang pagkakaroon ng simpleng pamumuhay. Nakita natin na ang isang bata ay marunong magpatawad, magpasensya at marunong makontento. Ilan ito sa mga katangian na meron isang bata. Ngunit, ang pinakapuso ng ating ebanghelyo ay patungkol sa pagkakaroon o pagtataglay ng kahalagahan ng kababaang loob. Sabi nga, humility is a virtue. Ngayon, habang ito ay ating sinasanay at tinataglay sa ating buhay, ito ay nagiging bahagi na ng ating pamumuhay, lalo't higit ng ating espiritual na taglay. Ito ay pagpapaalala na ang espiritual na pang-unawa ay hindi nakabase sa intellectual or achievement na maaaring mayroon ang isang tao. Ito ay isang kaloob, ito ay isang biyaya mula sa ating Panginoon na ibinibigay sa mga tao na ang puso at may pusong bukas, simple at mayroong pagtitiwala. Pagtaglay-taglay natin ang mga bagay na ito, nakikita natin na tayo ay unti-unti at mas malawak pa na tayo ay nagkakaroon ng personal na karanasan mula sa ating Panginoon. Karanasan sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon na nagdadala sa atin upang mas maging malalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Mga kapanalig, inihayag din ni Jesus ang tunay na kalooban ng Diyos Ama. Inihayag din niya sa atin kung paano natin mapagtanto ang tunay na nagtataglay ng mga ito. Ang nagtataglay ng kababaang loob ay ang mga taong marunong at may pusong marunong makinig. Inulit ko ulit yun, marunong. Napakahalaga na ang isang tao ay bukas at marunong makinig sa salita ng Diyos. Sa makatuwid, meron po tayong 2 punto na maaaring pagnilayan po natin mga kapanalid.
ngayong araw na ito, lalo tigit ngayon sa panahon ng Adbyento. Una, ang kababaang loob ay nagbubukas ng pinto para sa ating paglago at pagkakaisa. Sa anong punto natin maaari na taglayin ang kababaang loob upang ito ay magbukas para sa ating paglago? Una, dapat marunong tayong tumanggap, magpasalamat. Ito ay pagpapakita ng kababaang loob. Hindi sa lahat ng panahon at pananahimik natin tayo ay nagiging tama. May mga pagkakataon sa buhay na tayo ay nagkakamali. At ito ang esensya, bakit tayo naghihintay sa pagparito ng Panginoon sa kanyang kapanganakan. Sapagkat ating unti-unti na tinataglay sa ating buhay ang kababaang loob. Hindi sa lahat ng panahon na tama at wasto ang ating ginagawa. Dapat maging bukas ang ating puso at ang ating isip sa ating pagkakamali. Kung tayo ay mayroong pinatutungkulan, kung tayo man ay mga leader na mumuno, napakahalaga ng kababaang loob. At maging bukas tayo sa tinatawag na pagkukorek sa atin, yung open for correction. At tayo ay nagpapasalamat, ina-acknowledge natin na tayo ay mahina, nagkakamali. At ito ay pagpapakita ng kababaang loob. At para tayo ay lumago, tinatanggap natin ang puna, ang correction ng mga nakapaligid sa atin, lalo tigit ang mga nasa otoridad. Kung nakikita nila na dapat may itama sa atin, tayo ay nagiging bukas sa paglago. Mga kapanalig, ang pagkakaroon ng bukas sa pagtanggap sa mga katotohanan at higit sa lahat sa ating pagtutuwid sa ating pagkakamali ay nagdadala at naghahatid sa atin sa paglago. We can read the Word of God anytime. Sa panahon na tayo ay nagkakamali, makikita natin kung paano tayo kino-comfort ng ating Panginoon, as our deepest source of hope and courage. Ikalawang punto ng ating ebanghelyo, ang espiritual na katotohanan ay hindi maaaring ikubli o itago. Ito ay isang personal na karanasan, our personal encounter, relationship with God. At tayo ay nakikipagtagpo sa Diyos. Kapag naging bukas ang ating puso, tinaglay natin ang kababaang loob, nagkakaroon tayo ng pakikipagtagpo sa Diyos. Sa banal na misang ito, tayo ay nakikipagtagpo sa Diyos, sapagkat ito ang daan upang tayo ay mas mapalalim sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Mga kapanalig, ang ebanghelyo ay isang paanyaya sa atin na dapat taglayin natin all the time ang kababaang loob at buksan natin ang puso katulad ng isang bata. Amen. Inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga dukha, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng pinakaabang mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga may sakit,
naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong samanyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin na talay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa din. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niya'y kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Kaitasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sala
pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, atin pong ialay ang panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesus, aming dakilang tagapagligtas at manggagamot, kami po ay maninikluhod sa iyo ngayon upang ipakiusap ang agarang paghilom ng mga may sakit. Pagkalooban po ninyo sila ng ginhawa at kagalingang pisikal at espiritual. At sa iyong awa ay patawarin mo rin po sila sa kanilang pagkakasala. Huwag po ninyo silang pababayaan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po din po. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.